proceedings nga sa ICC. So ang sinabi natin dito, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC. So pinaliwanag natin dito na unang-una, marahil tayo man ay naging miyembro ng Rome Statute at nagbigay ng jurisdiction sa ICC nung tayo ay miyembro pa ng Rome Statute. Nag-withdraw na po tayo sa Rome Statute at naging epektibo yung withdrawal nung March 2019 pa lang. At ayon mismo sa Rome Statute, para magkaroon ng jurisdiction ang ICC, dapat ay pinahintulutan nila ang isang investigation bago mag-March 2019. Pero ang nangyari po dito, yung investigation laban kay Pangulong Duterte at patungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, inauthorize lang po ng ICC noong 2021 na. So ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang ICC sa mga panahon na yon para mag-assume ng jurisdiction sa kasong ito. At syempre, ang alam na ng mga Pilipino is syempre meron tayong working and healthy legal system sa bansa. So hindi dahil doon sa principle of complementarity, which is nangangahulugan na ang ICC meron lang siyang jurisdiction kung unwilling or unable ang Pilipinas na mag-assume ng jurisdiction, tsaka lang siya papasok. So sinasabi natin sa ating memorandum, meron tayong kakayahan at kung merong ebidensya, kaya nating litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So walang jurisdiction ng ICC. Opo. So yun ang mga kasama sa mga binanggit natin sa memorandum, hinihikayat natin yung Korte Suprema na desisyonan yung petitions for habeas corpus dahil sa totoo lang, sila lang ang makakapigil nito, wala nang iba. Sila lang ang binigyan ng konstitusyon, ng kapangyarihan na itama ang maling ginawa ng ehekutibo. So inaasahan natin na a-action sila dito sa mga petisyon. Opo, linawin ko lang, attorney, hindi lamang kayo ang hiningan po ng memo ng Supreme Court, kundi yung iba pang partido. Tama ho ba? Tama. Pati yung ibang petitioners na kasama na si Acting Mayor Baste Duterte, pati si Congressman Paulo Duterte, at nag-file na rin ng memorandum ang Office of the Solicitor General para naman sa respondents. Opo. Pero ito ba itong paghingi ng memo ng Supreme Court sa bilang panig ay welcome development ho ba ito? Advantage ho ba ito sa inyo, attorney? Sa kampo po ninyo? Yes, kung natatandaan nyo, nag-file tayo noong November ng isang urgent motion to resolve para nga tumakbo itong kaso kasi at that time, walang buwan nang lumilipas na walang action ng Supreme Court doon sa petitions for habeas corpus. So pagka-file natin doon, siguro mga isang linggo or 2 linggo pagkatapos noon, linabas itong resolution na to na nagpapasubmit ng memorandum. Sa aming mga abogado, pagka kasi inutusan ka ng korte na mag-submit ng memorandum, ibig sabihin malapit na siyang mag-desisyon. So
welcome development to in that sense na mukhang malapit na magdesisyon ng Supreme Court dahil hiningi niya na yung memorandum sa mga partido. Opo. Ano ho yung proseso kaya dun sa Korte Suprema, attorney, hinggil nga po dito sa pagdinig ng memo ninyo, itong petition po ninyo, at sa tingin mo, ilang araw ang tatagal bago sila magdesisyon o maglalabas po ng desisyon hinggil po dito sa inyo pong petition? Normally, pagka nag-submit ng memorandum, yun na yung huling hakbang ng mga partido. Pag-aaralan na lang ito ng korte, tapos magdidesisyon na ito base doon sa mga memorandum. Hindi natin masabi kung gaano pa katagal bago maglabas ng desisyon ng Supreme Court, pero ang inaasahan natin, sana sa lalong madaling panahon, dahil katulad nga ng nabanggit ko noon, habang tumatagal, dumadami yung mga consequences na hindi maganda. Like katulad na rin nung paglala ng kalusugan ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos yung patuloy na parang nagiging reward yung ginawa ng mga respondents kay Pangulong Duterte sa kanya sa pagdala sa kanya sa ICC ng walang due process. At syempre, hanggat hindi lumalabas yung Supreme Court at nagdedesisyon dito sa kasong ito, pwede nilang ulitin ito sa ibang tao katulad ni Senator Bato de la Rosa. Opo. So sana sa lalong madaling panahon ay magdesisyon na yung Supreme Court. At kung sakaling papabor ang desisyon po ng Supreme Court sa kampo po ninyo, ano ho yung posibleng susunod na mangyari? Ang hiningi po natin sa Supreme Court ay for the Supreme Court to direct the respondents, which in this case is yung executive branch of government, to take all available steps to facilitate the return of former President Duterte. So ano pong ibig sabihin yan? Talaga pong sinadya po natin na hindi specific. Hindi natin hinihingi sa Supreme Court na bigyan ng specific na kautusan ang executive branch kung paano niya maipapabalik si Pangulong Duterte dito. Binibigyan natin ng yung ehekutibo ng malawak na scope para gawin ang lahat ng makakaya nito para mapabalik si Pangulong Duterte. So iniiwan natin sa executive kung paano niya susundin yung utos ng Supreme Court na mapabalik si Pangulong Duterte. Kaya ganyan yan, kaya sadyang flexible yung hinihingi nating prayer is unang-una, ang executive kasi ang presidente ng Pilipinas, siya ang chief foreign architect or chief architect ng foreign relations ng bansa. So ibig sabihin meron siyang mga prerogatives at discretion sa usaping foreign affairs. So binibigyan natin siya ng ginagalang natin yung prerogatives niya sa larangan na yan. Pero papaano? So sila na ang bahala. Basta ang importante is gawin nila ang lahat ng makakaya nila para si Pangulong Duterte. Papaano po, attorney, kung sasabihin po ng ehekutibo na wala na pong silang kapangyarihan na kunin na si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nandoon na nga sa ICC at nasa kanilang jurisdiction na? Kasama na yan dun sa mga napag-usapan natin sa memorandum. At ang pinakasagot natin dyan is meron tayong